dispensational chastisement. Please open your Bible sa 1 Timothy chapter 5 verse 20 and 21. Ready, read. Them that sin rebuke before all, that others also may fear. I charge thee before God and the Lord Jesus Christ and the elect angels, that thou observe these things without preferring before another, doing nothing by partiality. So again, ang pag-uusapan po natin mga kapatid ay dispensational chastisement. Okay? Itong ating pag-uusapan ay may kinalaman mga kapatid sa paraan ng pagpalo ng Diyos. Alam niyo ho ba na ang Diyos ang author ng pagpalo? Okay? Ang Diyos po ang author mga kapatid ng disiplina. At kung yung iba sa atin ay hindi naniniwala sa pagpalo sa anak, may tama hong pagpalo. Iba ho yung pambubugbog at iba ho yung tamang pagpalo, pagdidisiplina mga kapatid. At ngayong umaga ay ating tatalakayin ito sapagkat may mga nalilito pa rin na mananampalataya na kapag nagkasakit, akala nila pinapalo sila ng Diyos. Pag nadisgrasya, okay, nadapa at dumugo ang muka, nadala sa ospital at naubos ang pera, iniisip ng marami mga kapatid na ito po ay isang pagpalo galing sa Diyos. Tingnan po natin ang tinuturo ng Panginoon dito po sa dispensational. Bakit dispensational? May paraan ng Diyos ng pagpalo noong una at paraan ng Diyos pagpalo o pagdidisiplina sa panahon po na ito. Ako po ay mayroon ng 3 anak, mga kapatid. At itong si panganay ay 18 at ito pong aking pangalawa ay 17 years old at ito pong aking bunso ay magpa 5 years old. Okay? At alam niyo ho ba na ang larawan ni panganay at saka nung pangalawa ko ay larawan ng grace. Pero itong bunso namin ay larawan ng law. Sa paraan ng pagpalo, pumapalo ako, nagdidisiplina ako sa bunso namin, talagang corporeal palo. Ibig sabihin, physical na palo. Yan. Sa puwet. Okay? Pag may ginawang mali at hindi nag-obey. Pero mga anak ko, mga kapatid, si Josh at saka si Anra, ng edad po ay binata na dalaga, sila po ay hindi na pinapalo sa puwet, kundi mga kapatid ay sa paraan na lamang po ng rebuke sa salita. At the same time ay may mga restriction sa mga bagay na gusto nilang gawin o withhold some, alam niyo yung mga privileges. Tama? Ganun po. Kaya, ma-apply natin itong dispensational chastisement or pagpalo ng Diyos sa ating panahon ngayon. Okay? At alam nyo, ang objective ng ating topic na ito ay malaman din po ninyo na talagang mahalaga pala ang local church, mga kapatid, sa bawat mananampalataya. Okay? Habang pinag-aaralan ko ito, ay nanariwa sa akin, mga kapatid, ang kahalagahan talaga ng local church. Alam niyo ho ba, mga kapatid, na ang pag-ayaw na magkaroon ng local church ay isang paraan ng isang karnal na Kristiyano na ayaw magpadisiplina ay dahil doon ay ayaw niya magkaroon ng local church. Iba-iba ang dahilan kung bakit walang local church ang mananampalataya. Pero alam niyo po ba, isa sa function ng local church ay magkaroon talaga ng tinatawag na disciplinary action sa panahong ito ng dispensation of grace dahil po mga kapatid, ito po ay siyang paraan ng Diyos sa panahong ito. Okay? Sige, focus tayo. Get our Bible and let's continue. Number 1, mga kapatid, number 1. Number 1, discipline proves care. Discipline proves care. A teacher who lets students cheat, skip, and slack off without correction is not truly loving them. She's preparing them for failure. But a teacher who corrects and disciplines is showing real care.
Likewise, God disciplines His children but not the same way in every dispensation. Ayan. So, dapat maintindihan po natin. Sa Hebrews chapter 12 verse 6, ito ang sinasabi ng bahagi ng talata, "For whom the Lord loveth, He chasteneth." Tandaan niyo po, ang Diyos natin ang author ng pagpalo o pagdidisiplina. Kaya kapag pinapalo, ang Diyos ang nag-utos nun. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Okay? Pero may tamang pagpalo. Sa mga nakikinig sa ating mga kapatiran na may mga anak pang maliliit, hindi na ho ninyo pwedeng paluin physically ang inyong mga anak pagdating nila ng teenager. Sila po ay picture na ng grace at kinakailangan po alam natin kung paano sila ituturing. Okay? However, we must rightly divide. How does God chasten under grace today? So, yan po ating pag-uusapan ngayon mga kapatid. Ngayon, ay nasa panahon tayo ng biyaya at paano ang Diyos ay nag-chastise sa atin ngayon. Okay, number 2 sa ating point, chastisement under the law or Israel past dispensation. Okay? Yun muna ang i-discuss natin. During Old Testament time, makikita po natin kung paanong ang Diyos ay nag-didisiplina. Puntahan po natin ang Numbers 12:10. Nature of discipline, God dealt with Israel as a nation under a covenant of blessings and curse. Sa Deuteronomy 28, mga kapatid, ay malinaw po makikita natin doon, may curses and blessings. Bilang covenantal people sila. Okay, disobedience brought physical judgments, plagues, famine, death, and captivity. Sa Old Testament mga kapatid, para maintindihan po natin, ang pagpalo po ng Diyos ay more on physical. Tandaan yan. Gaya ho ng batang liit pa, palo talaga. Physical. Ano sabi dyan? Numbers 12:10. And the cloud departed from off the tabernacle, and behold, Miriam became leprous, white as snow. And Aaron looked upon Miriam, and behold, she was leprous. Ayan. So makikita natin dito mga kapatid na ano? Ha? Makikita natin dyan, si Miriam po ay nagkaroon ng ketong. Dahil ang po dyan, ang issue po dyan mga kapatid, kinwestiyon po ni Miriam at saka ni Aaron ang authority po ni Moses. So, ano po nangyari sa Old Testament mga kapatid? Nakikita po ninyo ay talagang physical. Literal na nagkaroon ng ketong itong si Miriam. Kay Sister Raquel naman ay Leviticus 10:2 mga kapatid. Leviticus 10:2, ito po ang sabi ng Bible. Leviticus 10:2. And there went out fire from the Lord and devoured them, and they died before the Lord. Sino yan mga kapatid? Si Nadab and Abihu. Abihu's death mga kapatid. Sino-sino sila? Ito yung mga pasaway na mga anak ng priests na hindi rumirespeto sa gawain ng Diyos. Ha? Ginujoke-joke nila yung gawain ng Panginoon. Sa temple pa naman mga kapatid, sobrang sacred po doon. Dapat i-sanctify nila ang kanilang sarili. Ngayon dahil na siguro itong si Nadab at saka si Abihu mga kapatid, nasanay na. Na lagi na lamang nag-worship. Nasanay na mga kapatid. Ayun ang problema sa mga anak ng mga pastor. Na araw-araw na lang, linggo-linggo na lang, may devotion, si Papa na naman, magde-devotion, di ba, may Sunday na naman. Tapos feeling nila, ano yan, okay lang yan, casual lang yan. Ritual na lang, di ba? So, hindi na nagre-respect doon sa gawain, and because of that, ang Panginoon pala ay nagagalit. Okay? So, isa pang verse dito mga sa 2 Chronicles chapter 36 verse 16 to 17. Brother Josh? Verse 16. But they mocked the messengers of God, and despised his words, and misused his prophets, until the wrath of the Lord arose against his people, till there was no remedy. Verse 17.
Therefore he brought upon them the kings of the Chaldees, Mhm. who slew their young men with the sword in their house of their sanctuary, and had no compassion upon young man or maiden, old man, or him that stopped for age. He gave them all into his hand. Mapapansin natin dyan na mga kapatid, individually, binigyan ng Diyos ng sakit si Miriam. Sakit lang yan, ha? Si Nadab and Abihu, pinatay ng Diyos. At national punishment ng God. They were taken captive. Papansin niyo yan? Because Israel rebelled against God. So, sa Old Testament, malinaw na malinaw mga kapatid na ang pagpalo ng Diyos ay physical. Kaya, wag natin pagkakamali. Titignan natin mamaya ang grace dispensation. At makikita po natin ang purpose ng Diyos sa lumang tipan. Bakit ganito po ang pamamalakad ng Diyos? Naalala niyo yung sinabi ni Apostle Paul? Under the law, we are under tutor and governors. Galatians chapter 4, I think. We are under tutor and governors under the law. The law brought us to Christ. Tama? Inihahatid niya tayo kay Kristo. So, ganun din po ang isang bata, okay, na pinapalo ni nanay at ni tatay sa kanilang maliit na edad o batang edad sapagkat tinuturuan sila na dalhin sa pagiging mature. Ang panahon natin ngayon, mga kapatid, ay panahon na nag-mature na po ang daigdig at nasa under grace na po tayo. So listen. Ano ang purpose, mga kapatid, ng pagpalo under the law? To force obedience and reverence under the law, to cleanse and preserve the nation's holiness. Kita niyo yan? Yun po yun mismo, mga kapatid. Kasi talagang kamay na bakal noon. Talagang eye for an eye, tooth for an tooth, mga kapatid. So, kinakailangan, pag sila po ay hindi nag-obey noon, kitang-kita agad nila. Si Achan na lang, mga kapatid, di ba? Antindi ho noon. Buong pamilya, pinayagan ng Diyos na patayin. Ang mga anak noon, pag sumusuway sa magulang, sumasagot, lumalapas tangan, minumura, sinasaktan ng pisikal ang magulang, talagang pag nalaman po, mga kapatid, at isinumbong sa mga elders of Israel, binabato hanggang sa mamatay. Meron pa bang ganyan ngayon? Wala, mga kapatid. So, chastisement was external, physical, and national because Israel was under a conditional covenant, blessing for obedience and curses for disobedience. Number 3 sa ating pinag-uusapan, chastisement under grace. Malinaw na sa inyo, ha? Ang chastisement o discipline ng Diyos sa lumang tipan ay physical. Pero under grace, mga kapatid, chastisement under grace, or sa panahon natin ngayon, sa body of Christ, the believers are not under the law. Anong sabi ng Romans 6:14? Maliwanag po yan. Ye are not under the law, but under grace. Under grace, God does not punish with sickness, famine, or destruction. Siguro, sasabihin ninyo, Pastor, bakit yun sa Book of Acts, chapter 5? Ba't pinatay niya si Ananias and Sapphira? Gusto kong malaman niyo po, mga kapatid, iba po yung kanyon, yung panahon na yan, kasi yun ay transition period pa rin. May dealings pa rin po ang Diyos sa mga Hudyo. Pero after ng Book of Acts, mga kapatid, hindi na po, wala na pong ganon. Mamaya, makitignan po natin, kung paano ang Diyos ay nagpapanis noon. Example, Pastor, paano yung yung Lord's Supper? Diba? Sabi ng Apostol Pablo, pag kumakain kayo unworthily, ano po nangyayari sa kanila? Nagkakasakit sila at yung iba'y namamatay. So, ibig sabihin, maging sa panahon pa ng Apostol Pablo, nung hindi pa ho siya namamatay, nung hindi pa siya ho nakakulong, ay talagang nandun pa rin po yung physical punishment. Pero,
pagkatapos po ng transition period mga kapatid, totally wala na po. Nakikita po natin yan maya-maya mga kapatid. Christ has already borne the punishment for sin. God's chastening now involves doctrinal correction, rebuke, and church discipline. Kaya ang isang mananampalataya, mga kapatid, talagang will of God na meron tayong church, local church. Yun ang prayers po natin. Sa bawat isa sa inyo na nakikinig ngayon, ang prayer natin, gumawa ang Panginoon ng way upang tayo po ay magkaroon talaga ng local church. Hindi kasi kalooban ng Diyos talaga na walang local church. At hindi rin kalooban ng Diyos na kayo magkaroon ng local church pero hindi naman ninyo kauri. Pwede ho ba yun? Kahit nga sa tahanan, hindi ka pwedeng manatili sa tahanan na tagal na hindi naman kayo kaparehas. Di ba? Kahit nga ang pamilya dapat bumubukod. So, ganun din po, mga kapatid. Hindi pwedeng magsama, mga kapatid, ang hindi nagkakasundo sa isang simbahan. Lalo na pagdating sa doktrina. Away lamang po ang aabuti natin dyan. Dispensational chastisement under grace. Okay, 1 Timothy chapter 5 verses 20 to 21. Okay? Ano pong sabi dyan mga kapatid? Them that sin rebuke before all, that others also may fear. I charge thee before God and the Lord Jesus Christ, and the elect angels, that thou observe these things without preferring one before another, doing nothing by partiality. So nakita natin ng malinaw mga kapatid na hindi mangyayari yan kung walang local church. Hindi mangyayari yan kapag walang local church. Okay? Kasi sino mag-rebuke sa'yo? So, mga kapatid, public rebuke is part of church order and correction under grace. Yes, meron tayong Holy Spirit. Meron po tayong pastor dapat na magsasabi sa atin na kapatid, mali na yung ginagawa mo. Ito ang kalooban ng Diyos. At makikita po natin na meron pong unti-unting proseso or proseso talaga ng paglapat ng disiplina sa loob ng church. So, may nakita ho ba kayo sa panahon natin ngayon na nagkasala po ay binagsakan ng Diyos ng apoy at di ba? Kaya alam nyo yung sinasabi. Ako po personally hindi ako naniniwala na yung mga nangyayari po mga kapatid na disaster sa mundo ay personally this is my personal belief because of my understanding sa dealings ng Diyos ngayon. Ang nangyayari po sa mundo natin ngayon is natural na kagagawan ng tao. Okay? Kagagawan ng tao yan. Yung mga pagbaha na yan, mga kapatid, pagkasunog. Kagagawan ho yan ng tao. Okay? At the same time, mga kapatid, pagdating sa atin ngayon, sa ating mga mananampalataya, ay naniniwala ako mga kapatid na ang Panginoon ay ginagamit niya ang local church upang tayo po ay disiplinahin. Okay? Not meant to shame. Nakita ninyo dito, di ba? Ang lupit niyan. Siya na nagkasala, sabi po ng Bible, rebuke before all. Anong purpose? That others may also fear. Ibig sabihin po mga kapatid, rebuke dito. Dati-rati, natandaan niyo doon sa Acts chapter 5. Hindi ho rebuke before all eh. Hindi po rebuke before all. Pinatay ng Diyos. Before all. Okay? Pero dito, sa panahon ni Apostol Pablo and during the time na siya po'y nakakulong na, ay malinaw po na ang discipline ay talaga pong nakakahiya na ikaw ay ma-rebuke mga kapatid. Of course, hindi natin gusto yan. Okay? Pero sabi nga po, alam niyo po bang may pagkakaiba po ang reprove at saka po rebuke? Ang reprove mga kapatid ay soft correction
ang rebuke ay sharp correction sa loob po ng church. Okay? At ang sabi ng Bible diyan, done without partiality or favoritism. Favoritism. Maraming nangyayari ngayon sa mga local churches, mga kapatid, na nire-rebuke ng pastor yung hindi niya kamag-anak, pero yung kamag-anak niya, dahan-dahan niyang nire-rebuke. O sabihin niya, mayroon siyang gentleness mag-rebuke sa kanyang mga kamag-anak. At minsan, ang masakit pa niyan, hindi nire-rebuke ang kamag-anak sa loob ng church. Pero yung hindi kamag-anak, yung hindi ka-close, yun na lang ang laging binanatan at naku, pangit po yung ganong simbahan, mga kapatid. I hope na may church pa rin tayo na talagang without partiality and treatment sa mga mananampalataya. Next, church discipline is non-physical but authoritative. Paul never teaches believers to expect sickness or death as punishment from God. Okay? So wala pong ganyan sa dispensation of grace, especially dito po sa panahon na nasa maturity na po ang doctrine na tinuro ni Apostle Paul. Instead, he commands doctrinal rebuke and ecclesiastical separation. Alam niyo po, pag hindi na ho sumusunod ang isang mananampalataya at lagi na nagkakasala, o hindi po, pagkatapos ng disiplina, mga kapatid, siniseparate na ho sa church. Dahil, anong pong purpose? Bibigyan ko po kayo ng biblical example, mga kapatid, na isineparate sa loob ng church. Okay. Anong sabi sa 2 Thessalonians 3:6? Mabilis na lamang po ito, mga kapatid. 2 Thessalonians 3:6, withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly. Anong gagawin? I-withdraw ang iyong sarili. Ano pa? Mga kapatid, dito sa 2 Thessalonians 3:14, note that man and have no company with him. Ano po ang number 1 na makikita natin? Separation from disorderly walk. Mga kapatid, nangyari na ba sa inyong local church na dinidisiplin ang isang mananampalataya at hinihihiwalay siya? Pinapakita sa kanya na alam mo mga kapatid, sinasadya yan. Sasadyain nyo yan na ihiwalay yung kapatid na yon from others for a specific period of time. Upang maramdaman niya at maramdaman din po ng ibang miyembro na hindi po joke-joke ang pagkakaroon ng kasalanan sa loob ng church. Lalo na't ikaw ay ligtas. Sinasabi mo ikaw ay ligtas. Ano pa? Ano yung number 1? Church separation for disorderly walk. Number 2, mark and avoid them. Ano sabi dito sa Romans 16:17? Romans 16:17, mark them which cause divisions. Okay? Jump na lang tayo and avoid them. So, alam po natin, mga kapatid, na may tinurong doktrina ang ating Apostol Pablo at i-avoid natin yung mga tao na hindi po tama ang tinuturo. Now, ito po ay katuruan na ibinibigay sa mga members sa Romans o sa Rome. Pero hindi po lahat, mga kapatid, lalo na ang mga pastor, kung makakaya nating i-win yung mga nagkakamali sa kanilang doktrina, ay hindi natin sila iiwasan bagkos sila po'y ating pakikitunguhan ng ayos sapagkat nais po natin silang maakay sa Panginoon. Okay? So, sinasabi mga kapatid sa 2 Timothy chapter 2 verses 24 at actually 23 hanggang 26 na instructing those that oppose themselves. Peradventure God will give them repentance to acknowledging of the truth. Ibig sabihin po, ang mga pastor ay hindi po umiiwas dun sa mga nagtuturo ng mali. Bagkos, sinatagubilinan ang mga pastor na magturo dun sa mga nagtuturo ng mali. Kaya lang with meekness, mga kapatid. So, yung utos dun sa mark them, which cause division, and avoid them, yun po ay teaching specifically sa mga members. Naintindihan? Pero sa mga pastor at mga man of God na mga preacher na alam ang doktrina, harapin sila
ipagtanggol ang ating doktrina at sila po instrukan ng maayos, if God for adventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. Ano yung number 3? Medyo patindi ng patindi ito mga kapatid. Number 1, disciplinary action lamang, tatanggalin sa fellowship. Number 2, mga kapatid, avoid sila. Number 3, reject. Kapag ka po heresy na po yung tinuturo. Titus 3:10, a man that is an heretic after the first and second admonition, reject. Ito po yung may kinalaman mga kapatid sa pagtuturo ng major doctrine sa loob ng church. Pagkatapos po ay, hindi, alam nyo kasi kahit member ng church, hindi natin alam, batid talaga kung save eh. Paano mo malalaman na save at hindi save ang isang kapatid sa Panginoon daw na nasa loob ng church member? Tandaan nyo ito ha, ang pag-judge kung save ba ang isang tao o hindi sa loob ng church ay hindi pwedeng ibase sa kanya pong aksyon. Si Apostol Pablo ay nag-judge sa kanyang mga kapatid na mga Israelites. Ang sabi nga po ni Apostol Pablo, my heart's desire and prayer to Israel is that they might be saved. Why? Ginudge nila ang mga Israelites according sa kanilang belief. Ako, kaya kong mag-judge mga kapatid na hindi save ang isang tao na kasama ko sa church pag ni-reveal niya ang kanyang tunay na belief. Alam mo, sabi niya, alam mo, pastor, sa totoo lang, ang paniniwala ko, nawawala ang kaligtasan. Diba? Do you agree with me? Pagka ang tinuturo, yun po yung heretic na sinasabi rito. Pag sinabi niyang, pastor, hindi ako naniniwala sa Trinity. Pastor, si Kristo ay tao lang. Parang iglesia ni Kristo ang aking teaching. Pastor, nawawala ang kaligtasan. Nako, kahit yan ay nabautismohan na, kahit yan ang turo ng una ay by grace, through faith, biglang bumaligtad. Ang totoo nun, hindi siya talaga saved. Kasi ako po ay merong kasama sa church, meron kayong kasama sa church before, ako pa nag-win mga kapatid, at kapatid ko pa sa laman. At ngayon po mga kapatid ay member na ho ng ang dating daan. Hindi ko maakay-akay hanggang ngayon. Pero ako po ang nagdala sa kanya sa church at nagturo sa kanya ng grace, natuto dun sa church, nakisama, kumain kasama namin. Pagkaraan ng ilang mga taon, inamin niya po na hindi na siya naniniwala na ang kaligtasan ay by grace through faith alone. So, ibig sabihin, ito ang natuklasan ko. Kapag pala ang isang tao nasa proseso pa lang ng pagkaunawa, hindi pa pala save yun. Kasi, gagaya nun, sabi niya, save na daw siya. Kasi, naniniwala siya by grace through faith alone. Pero ang totoo nun, may kon pa rin yun, may tanong pa rin, hindi lang niya sinasabi. Kasi, ang tunay na ligtas sa Bible, sabi po sa 1 Corinthians chapter 15, 1-4, narinig ang word of God, narinig yung gospel, tinanggap yung gospel, ano ang sabi ng Bible? Wherein ye stand. Wherein ye stand. And doon sila na-save nung nag-stand sila at nasa memory nila yon talaga na ang kaligtasan ay hindi nawawala dahil ito'y regalo ng Diyos. Amen! Once na isang tao, mga kapatid, ay hindi pa pala nag-i-stand sa grace doctrine, hindi pa yun tunay na saved kahit na nabautismohan na yan at naging member na ng church, hindi po yan saved. At yun po ang tinatawag nating heretic. Sabi ng Bible, pag merong kapatid nagsasabi ganon, nasa church, pero sinaway mo na, una, ikalawa, pagpatatlo na, bye-bye. Hindi na ho siya pwedeng maging member ng church. Heretic na po yun. Okay? Hindi mo pwedeng paluin yun ng physical na pamalo. Di ba sabi ko sa iyo, hindi nawawala ang kaligtasan. Dapa. Walang ganun sa church. Pero may mga simbahan ngayon, mga kapatid, na namamalo ho ng miyembro, literal na palo ng miyembro. Hindi nagbibigay ng tithes.
Sinusumpa kayo ng Diyos. Sasabihin po, mga kapatid. Kaya, mapalad tayo na nakakaunawa ng right division. Magpasalamat kayo kung kayo namulat po sa teaching na ito dahil ilalayo kayo sa napakadaming kamalian ng doktrina. Pang-apat, mga kapatid, pang-apat. Ano yung pinakahuling-huli? Delivering unto Satan, separation from fellowship for the destruction of the body. So ito po yung kasing kahulugan, mga kapatid, nung sabi niyan, 1 Timothy 1:20, puntahan nga natin. Mayroon pong nakasulat dito kung anong gagawin doon sa tao na binablaspheme na ho. Hindi lang basta heretic. Binablaspheme niya po talaga yung teaching. 1 Timothy 1:20. Tama. 1 Timothy chapter 1 verse 20, of whom is Hymenaeus and Alexander, whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme. Diba? So makikita natin, sabi ni Apostle Paul, ay dineliver ko na sila kay Satanas upang tumigil na sila sa pagbablaspheme. Okay, this is not physical punishment but ecclesiastical removal from fellowship for the purpose of learning and repentance. So, mga kapatid, ito na yung huling-huling pwedeng gawin sa isang Kristiyano o nagsasabing Kristiyano sa dispensation of grace. Napansin niyo ba yan? Walang utos si Apostol Pablo na, yung mga hindi sumusunod, yung mga fornicator dyan, ha? Walang sinabi sa Apostol Pablo na paluin ng physical o disiplinahin na saktan physically. Wala. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. So, nakikita po natin sa dispensation of grace, maliban doon sa transition period sa Book of Acts, ang lahat ng nagkakasala ay hindi po totoo na ang tinuturo ng iba na ikaw ay nadisgrasya, ikaw ay yung mga physical na pangyayari sa atin. Tapos sasabihin natin, i-connect natin na, ay, pinapalo yata ako ng Diyos. Mga kapatid, wala pong ganyang teaching sa Apostol Pablo. At ang pagpalo ng Panginoon ngayon sa dispensation of grace talaga ay pure Word of God. Purpose of discipline under grace. Letter A, restoration, not destruction. Okay? Restoration, not destruction. Tandaan po natin, ha? Galatians 6:1, if a man be overtaken in a fault, restore such an one in the spirit of what? Meekness. Considering thyself. Diba? Mas malinaw po doon. Church chastising or discipline is not for condemnation, but for repentance and reconciliation. So, ibig sabihin po, mga kapatid, ang pagdidisiplina under grace ay para magsisi po at ma-reconcile, ma-restore. Next, purity of the local church. Sabi po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 5:6, know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump? Alam niyo po yung leaven? Yung yeast. Pag nilagay mo yung yeast doon sa dough ng tinapay, pag minamasa mo, lalaki siya. Yung kasalanan po ay parang yeast. Kaya po dapat tanggalin sa local church, dapat disiplinahin upang hindi mahawa ang buong church. Yun po, mga kapatid. So, open sin affects the entire body. Correction keeps the church clean and useful. Letter C, testimony before the world. A church that ignores sin loses its authority and becomes a stumbling block. Kaya ang simbahan po, hindi pwedeng panatilihin talaga yung nagkakasala na hindi po dinidisiplina. At kung hindi po magpadisiplina, ay totally tanggalin po sa church. Yun po, mga kapatid, ang pagdidisiplina ng Diyos. Kaya po, habang pinag-aaralan ko to, na-remind ako na ang halaga pala talaga ng mayroong church. Mga kapatid, para sa mga mananampalataya. Kaya patuloy niyong ipag-pray na lahat ng mga nakikinig sa akin, mga kapatid, gusto ko po, by God's grace, sa inyo pong sariling bahay, sa inyong sariling lugar, kayo ang gamitin ng Diyos. Malay nyo sa inyo mismo mag-start ang local church. Magkaroon kayo ng local church dyan.
Sabi ko nga ba sa ibang kapatiran, yung mga may property dyan at may kakayahan, magtayo na kayo maliit na simbahan dyan sa inyong lugar. Kahit wala pang pastor. Tapos dyan ho kayo magtipon. Kung wala kayong mga kapatid kapatiran na wala pong church dyan na right divided, family lang ninyo, ayos na yan. So, bigyan po natin ng illustration yung law and grace. Both law and grace ay may pagdidisiplina. Nakakita na ba kayo ng guardrails sa road? Sino sa inyo mga kapatid na nakakita ng guardrails sa road? Ano yung guardrails? Alam niyo yung kalsada tapos merong parikada, tawag doon. Ano yun? Imagine a steep road with cliffs. Yung steep road, yung pabagsak ba siya? The guardrails are not there to ruin your joy, but to protect you from falling to your death. Amen? So, yung mga boundaries na yon sa ating buhay, boundaries sa loob ng church, boundaries sa family. Now, it's graceful boundary. Graceful po yun. Meant to protect believers from going off course. So, yun po yung mga kapatid. God is still chastise or chasten His children, but not with wrath, curses, or destruction. Kaya yung mga nagtuturo mga kapatid na hindi right divider at laging kinakapit yung curse sa tithing, nawa po'y mamulat ang inyong puso at isipan. Under grace, chastisement comes by instruction, rebuke, and church discipline through the Word of God and the leadership of a local church. Amen? Kaya po ang linaw doon sa ating pinaka-text kanina, them that sin rebuke before what? Before all the members, that others may fear, also may fear. This is God's loving way to preserve the testimony of the church and restore wayward brethren. Amen? Now, itong question ko sa inyo mga kapatid. Am I submitting to the correction of God's Word? Meron pa pala akong nalimutan. Habang nagti-preach, kahit ako po, di ba? Naranasan niyo na ho ba? Na kahit nasa online ako at nagti-preach at tinamaan kayo, na-rebuke kayo, di ho ba ang sakit? May nag-message sa akin noong nakaraan, Pastor, we are so blessed. We are rebuked by your preaching. May the Lord help me. Something like that. Natutuwa ako doon. Ibig sabihin, napapalo sila ng Word of God. Hindi si Pastor Anton, hindi si Missionary Anton, kundi ang Holy Spirit na nagpaparamdam sa kanila na, ay, matindi na pala yung ginagawa ko. Ano pa? Tanong sa sarili, do I view church discipline as grace-based means of restoration? Oh, meron ba kayong church na namamalo? Na dinidisiplina ba kayo? Kapag ka po mayroon at tama ang disiplina, sumunod po tayo. Number 3, am I helping others walk uprightly and turning a blind eye to sin in the church? Mga kapatid, magtulungan po tayo at tulungan natin ang bawat isa. Okay? Ang ating closing verse ay nasa 2 Thessalonians 3:6. Puntahan po natin 2 Thessalonians 3:6 at basahin po natin. 2 Thessalonians chapter 3 verse 6. Okay? Nais kong basahin po. The Bible says, now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us. So ito yung final verse natin at tinuturuan tayo ni Apostol Pablo na huwag saktan, huwag physically saktan, kundi ang sabi ng Bible, tayo na ho ang umiwas at ihiwalay natin sila sa ating church kung sila po hindi nag-o-obey. Lahat ng ginagawa ng Diyos sa isang mananampalataya na negative sa tingin natin is for our own growth. Ni Apostol Pablo, nagtitake pleasure siya sa lahat ng infirmities na dumarating sa kanyang buhay. So, yun po mga kapatid, ang makikita nating malinaw na teaching
kay Apostol Pablo kung bakit po tayo mga kapatid nagdaranas ng ganyang mga paghihirap sa ating buhay.